ating buhay. Mapapahamak ating buhay. Kaya yan po, everything, God created everything to give. Kaya huwag kayong magtaka, bakit may mensahe ng pagbibigay? Kasi yan po ang disenyo ng Diyos. Maging sa ating kaligtasan, He designed salvation to give in John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. He gave His only begotten Son. Sipin mo yan, kakaisang anak ibigay mo. Oo. Alam mo, tayo mga magulang, kahit anong pasaway ng anak natin, hindi natin kayang ibigay yan. Oo. Pero ang Diyos binigay niya ang kanyang bugtong na anak. Oo. Para sa atin kaligtasan. So everything is to give. He gave first. Siya po unang nagbigay. Amen. Siya ang nagbigay ng buhay. In Genesis chapter 2 verse 7. God formed man out of the dust of the ground and breathed his nostril, and a man became a living soul. God gave us breath, the breath of life. He gave breath of life. That's why we are here today. Amen. Nandito tayo ngayon. We are exist today. Bakit? Nagbigay ang Diyos ng buhay para sa atin. Amen. Kaya every day in our life is dependent upon God. Amen. Okay, basahin mo natin ang ating verse sa Haggai chapter 1. Chapter 1, verse 1 to 11. Basahin natin ang Haggai. Sa Tagalog, Ageo. Oo. Haggai. Oo. Ang nickname ni Haggai ay Iyo. Iyo. Okay, yan po. Basahin natin. Basahin natin ng sabay-sabay ang Book of Haggai. Oo. Malapit po yan ang Haggai kay Malakay. Oo. Kay Malakay. Si Haggai. Yan. Yan po, no? Nakita na po natin Haggai. Bihira lang tayo nagbabasa ng Book of Haggai. Amen. Okay, basahin natin ng 1 to 10 lang para makatipid tayo sa oras. Chapter 1. Okay. Chapter 1. Sa verse, simulan natin sa verse 3. Verse 3 na. In verse 3, then came the word of the Lord by Haggai, the prophet, saying, verse 4, it is time for you, O ye, to dwell in your houses, and this house lie waste. Now therefore, thus saith the Lord of hosts, consider your ways. Ye have sown much, and bring in little. Ye eat, but ye have enough. Ye drink, but ye are not filled with drink. Ye clothe you, but there is none warm. And he that earneth wages to put it into a bag with holes. Thus saith the Lord of hosts, consider your ways. Go up to the mountain and bring wood and build the house, and I will take pleasure in it. I will be glorified, saith the Lord. Ye look for much, and lo, it came little. And when ye brought it home, I did blow upon it. Why, saith the Lord of hosts, because of mine house that is waste, and ye run every man unto his own house. Therefore heaven over you is stayed from you, and the earth is stayed from her fruit. And I called for a drought upon the land, and upon the mountains, and upon the corn, and upon the new wine, and upon the oil, and upon the which the ground bringeth forth
upon men, upon cattle, upon the labor of thy hands. Okay, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos Ama, salamat po sa pagkabasa ng inyong mga salita, Panginoon. At gabayan mo po ang inyong lingkod. I am nothing, O God, without your power, without your wisdom. I'm good for nothing today, O God. Holy Spirit, give me power and wisdom as we ponder thy word this morning and we apply this unto our lives, O God. Holy Spirit, speak to us in very personal way through your words, Panginoon. And use the servant, and I'm good for nothing. Whatever accomplished today, I bring back all the glory and honor to thy name, O God. Forgive our sins, cleanse our heart, whatever sins we committed today, which iniquities, forgive us, O God, cleanse our heart, and make us worthy today as we receive thy word this morning. And all these things you ask in Christ Jesus' name. Amen. Okay. Ang title ng mensahe natin ngayon, dito rin natin kukunin. No? Sa verse 5. Verse 5. Now therefore saith the Lord of hosts, consider your ways. Amen. Dinagdagan lang po natin yung consider your ways. Consider, title ng mensahe natin ngayon, consider your ways of giving. Amen. Yan po ang sinasabi ng Panginoon. In this chapter 1, Haggai is talking to the people of God. Ang kausap niya rito ay mga tao ng Diyos. Amen. Ibig sabihin, mga anak ng Diyos. Siya po, ang kausap niya rito ay mga Kristiyano. Amen. Kristiyano na mga anak ng Diyos. Tanda natin, hindi lahat ng tao ay Kristiyano. Oo. Even the people say the Christian nation. Ang Pilipinas ay Christian nation in Asia. Oo. Pero dapat we need to understand what Christian is all about. Amen? Kasi maraming nagsasabi na sila ay Kristiyano. Amen? Oo. Mga Katoliko, nagsasabi rin silang Kristiyano. Kasi nakaranas sila ng baby na nagkaroon sila ng tinatawag na christening. Ang christening ay tinatawag na bautismo. Infant baptism. Oo. Pagtapos ikaw ay na infant baptism na bautismohan ng baby, ikaw ngayon ay Kristiyano na. Pagmulat mo ng iyong mata, ikaw ay Kristiyano na. Oo. Yan po, marami po nagsasabi na siya ay Kristiyano. Pero ang katotohanan, hindi po yan Kristiyano. Sila po ay nabautismohan ng Katoliko. Amen? Oo. So marami po nagsabi ng Kristiyano. Oo. Maging yung membro ng Christ Kingdom. Oo. Kingdom ni Kibuloy. Kristiyano rin po sila. Mga Mormons, the Latter-day Saints, Christ Latter-day Saints, Kristiyano din sila, kapatid. Oo. Nagpipreach kami sa jail, mga nakakulong doon, mga adik, mga puser, mga snatcher. Tanungin mo sila, mga Kristiyano. Oo. Kristiyano sila. Oo. Pero tanungin mo, are you saved? Are you 100% saved? You are saved? You are sure 100% going to heaven when you die? Yan lang hindi nila alam. Yan po, hindi po yan ang tunay na Kristiyano. Kaya hindi lahat ng tao ay Kristiyano. Ang mga Kristiyano ay 100% when she die, she will go to heaven. Ang kanyang kaluluwa. Bakit? Siya ay nagsisi at tinanggap niya si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. At siya ngayon ay naging anak ng Diyos.
Maliwanag po yan sa John 1:12. But as many as receive Him, to them give He power to become a child of God. Kaya naging anak ng Diyos kasi siya nagsisi ng kasalanan at tinanggap niya si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas. At siya ngayon ay nakakatiyak ng langit 100%. No. Kaya mga kapatid, sa aming mga nakasama o sa live stream ngayon, kung hindi ka pa 100% going to heaven when you die, ikaw ay hindi pa tunay na Kristiyano. Ikaw ay, kung sinasabi mong Kristiyano, ikaw ay Kristiyano na pupunta sa impyerno. At ang impyerno ay lugar ng apoy na hindi namamatay, may uod na hindi namamatay, may pintuan na wala ng labasan, at doon pupunta ang iyong kaluluwa pag ikaw namatay at wala ka ng labasan doon, hindi ka na makalabas doon, magpawalang hanggan. No. Kahit sino pa ang magpapanalangin sa iyo, padasal sa iyo, magpamisa rikim ka pa, magpamisa ka pa tuwing death anniversary mo, hindi ka makaahon doon sa impyerno. Dahil wala ng kaligtasan pagkatapos na ang tao ay mamatay na at doon na siya papunta sa impyerno, wala na pong kaligtasan. Ang kaligtasan ay ikaw ay buhay pa. Ang sabi ng Panginoon sa 2 Corinthians 6 verse 2, now is the accepted time, now is the day of salvation. Ngayon ang araw ng pagtanggap, ngayon ang araw ng kaligtasan. Kaya kung hindi mo pa tinanggap si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, aminin mo na ikaw isang makasalanan at magsisi ng kasalanan at tanggapin si Jesus sa iyong puso bilang Panginoon at tagapagligtas at magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Pag ikaw ay dumating sa kamatayan na, ikaw ay tiyak patungo sa langit, mayroon ka ng buhay na walang hanggan at wala ng hatol ng impyerno. Sabi ng Romans 8:1, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus. Pag ikaw kay Kristo na, wala ng hatol ng impyerno. Yan po ang Kristiyano. So this morning, Haggai is talking for Christian, for the people of God. Kaya mahalaga, maging anak tayo muna ng Diyos, kung sa aming mga bisita. No. So, because Haggai is talking about to the people of God. Amen? Anak ng Diyos, tiyak ang langit at buhay na walang hanggan. Kaya sa aming mga kaibigan, kung hindi mo pa tiyak ang langit, ay huwag mo nang hayaan na matapos ang service na ito na hindi mo tiyak ang kaligtasan. Or else, you will going to die and you will spend your soul in hell for eternity, forever and ever. Amen? Ang impyerno ay totoo. Lugar yan po na dinisign ng Diyos para sa diablo at sa taong makasalanan na nahulog ang tao sa kasalanan at doon pupunta ang taong makasalanan. At kailangan po natin ng kapatawaran ng Diyos sa ating kasalanan at tanggapin natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Amen? That's why we have Stewardship Month today. Amen? Stewardship Month today. Ang aming stewardship, ibig sabihin, katiwala tayo ng Diyos. Amen? Matatapos na po ang month of July, no? Sa ating stewardship. Dito pa lang tayo sa stewardship of our giving. Consider your ways of giving. I hope you understand the concept of stewardship bilang katiwala ng Diyos, mga kapatid. Bilang katiwala ng Diyos, we are not talking only about money matters. Amen? Money matters or spiritual matters, mga kapatid. Marami pong mga bagay pinagkatiwala ng Diyos sa atin. Amen? And God, we are stewards of time. Pinag-aralan natin yan. Tayo ay katiwala ng Diyos ng oras. Amen? Yan ang preaching ni Joka ng Wednesday. Once Wednesday, your time is over. Pag na-over ka na sa oras, tapos na ang oras mo, wala na po ang overtime. The end is coming. Kaya we are stewards of time. Pinagkatiwala tayong Diyos ng oras. Amen? Kaya maraming mga tao ang wala sa simbahan ngayon. Bakit? Akala nila ang oras nila ay sarili nilang oras. Pati ang linggo ay oras nila. Hindi po. Ang Sunday
ay oras na talaga yan ng Diyos. Binigyan ka ng mula Lunes hanggang Sabado, 6 days binigay sa iyo para makapagtrabaho ka, para kumita ka, para sa iyong pamilya, pati Sunday, huwag mo nang kunin. Sa Diyos na yan. Amen? Sabi ng Panginoon, sobra ka na. Binigyan na kita ng 6 ang isa na para sa akin, ikunin mo pa. Ang matindi, araw ng Sunday, binigay mo pa sa alak, sugal at sigarilyo, kung ano-ano pa. Sa diablo mo pa binigay, yan na nakalungkot, kapatid. Yan po ang katotohanan. Amen? Oo. Kami galing sa ganyan, kapatid. Hindi lang po kami Sunday nagiinuman ng alak. Mula Monday, Saturday hanggang Sunday, mga kapatid, yan po ang aming ginagawa. Oo. Nagpipiesta kami ng alak araw-araw. Salamat kami ay naligtas, nakakilala sa Panginoon. At ang iba naming kasama ay doon na ng kanilang pangalan nakasulat na sa lapida dahil sa alak at sigarilyo at mga bisyo at mga drugs. Amen? Ay, pag mauwi ako sa probinsya, saan si, tawagin mga doon, ay nako, 2 taon na yan na ilibing. Doon mo na bisitahin yan, may lapida na yan doon. Mga kainuman ko dati, wala na sila. Praise God. Amen? I'm still alive today because God saved me. God changed my life. Amen? Kaya salamat sa Panginoon. Amen? That's why we strongly preach the Word of God. Kaya nga lagi kong sinasabi, pag wala ka sa simbahan, wala kang salita ng Diyos, wala kang pastor, sigurado ang buhay mo mapapahamak. Ikaw ay pupunta doon sa bilangguan. Kung hindi ikaw pupunta sa bilangguan, ikaw ay pupunta doon sa kulungan. By the way, we have jail ministry. Amen? We have jail ministry. Ang pinakamahirap siguro sa lahat ng ministry, yan po ang jail. Bakit? Pag nandoon ka pa lang sa pintuan, malayo ka pa, ang amoy ay maaamoy mo na ang mga amoy na hindi mo maintindihan, kailanman na hindi mo pa naamoy, doon mo maamoy sa bilangguan. At doon po kami sa loob. Di ba, Sister Lolit? Amen? Oo. Kahit may takip ka pa ang ganyan, tagos yan ng amoy, kapatid. At ang amoy na hindi maintindihan. Bakit? Sabi ko, bakit kayo nandito? Kasi wala kayong simbahan. Wala kayong salita ng Diyos. Wala kayong pastor. Kaya dito kayo pumunta sa miserableng buhay. Kasi hindi dapat kayo kung dito, kung mayroon kayong salita ng Diyos, mayroon kayong pastor, mayroon kayong tamang simbahan, hindi kayo rito. Hindi po yan ang suot ninyo. Nakabarong kayo, nakaniktay, at kayo masaya na naglilingkod sa Panginoon. Yan po. Amen. Kaya sa mga nasira namin sa mga soul winning, sabi ko, pag hindi ka tumanggap kayo sa ating Panginoong Kristo bilang tagapagligtas, tandaan mo sinabi ko, kulungan at simenteryo ang punta mo. Oo. Kaya kung hindi ka tatanggap, this is my last message to you. Amen. Kaya yun, mga kapatid, kaya mahalaga ang salita ng Diyos at ang simbahan. So dito po sa ating binasa, kaya nga we are stewards of life. Amen. Time, mga talent natin, treasure, mga kayamanan natin, tayo katiwala lamang ng Diyos. Mga kapatid, mga patutuo natin, testimony, at katiwala tayo ng Diyos, ng salita ng Diyos, katiwala tayo ng Diyos ng ating pamilya. Amen. Oo. Tayo kaya ay katiwala ng Diyos sa ating pamilya. Amen. Oo. Nag-usap kami kagabi. Oo. Paano ang ating henerasyon mawala sa Diyos at sa simbahan. Amen. Pinag-aralan namin kagabi. Paano ang iyong mga anak, apo at apo sa tuhod, apo sa talampakan, apo sa semento. Paano yan na mawala na sa Diyos? Yan po. Nagsimula yan. Nagsimula yan sa tatay, sa nanay, sa anak, hanggang sa apo. At ang apo, magkaanak. Totally, mawala sila sa simbahan. Oo. Kasi doon yan po nagsisimula sa leader na hindi ka matapat sa Panginoon. Amen? Yan po, kaya may simbahan. So, dito po sa
ating pinag-usapan, si Hagay po. Ito ay panahon ni Hagay. No? Na si Hagay ay nagsasabi sa mga anak ng Diyos, sabi niya, itayo natin ang templo. Oo. Kasi ang templo ng Diyos, dinadaanan lang ng mga miyembro, sira-sira na, mga kapatid, wala nang bubong, hindi na maayos, hindi na sila makapananabahan. Kaya ang sabi niya sa verse 2, "The speaketh the Lord of hosts." Nagsasabi ang Diyos na itayo na natin ang templo ng Diyos. Amen. Katulad nito, tinatayo natin ang templo ng Diyos. Pero ang sabi ng mga tao, this time is not come. Ay Hagay, hindi pa panahon na itayo natin. No. The time that the Lord should be built. Aba, sabi ni Hagay, panahon na itayo natin. Pero sabi ng mga tao, hindi pa panahon. Amen. Kasi mahirap pa ang panahon ngayon. May pandemic, may lockdown. Paano natin itayo ang building? Yan po sa panahon ni Hagay. Maging sa ating panahon ngayon. Amen. Baka magtatanong kayo, bakit tayo magtatayo ng building? Ay pandemic. Ayan ang gusto ng Diyos. It's time to build. Amen? Consider your ways. Amen? Consider your ways. Amen? Yan sabi ni Hagay. Consider your ways. Consider your giving. Amen? Sabi ni Hagay sa verse 6, "Ye have sown much, and bring ye little." In verse 5, "Now therefore, saith the Lord of hosts, consider your ways." Amen. Sabi dito sa verse 4 pala, "O ye to dwell in your celled houses, and this house lie west." Sabi ni Hagay, nakatira kayo sa magandang bahay. Maganda ang iyong mga taanan, pero ang simbahan, wala. Waste. Walang simbahan. Yan po ang sabi ni Hagay. Kaya nga sabi niya, pinabayaan ninyo ang simbahan. Kaya nga sabi niya, sabi na sa verse 6, "Consider your ways." Tingnan ninyo ang iyong mga pamaraan. Inuuna ninyo, itayo ang iyong bahay na pagandaang bahay, pero ang simbahan, pinabayaan ninyo. Kaya tingnan ninyo ang buhay ninyo sa verse 6. Yan po, mga kapatid. Tingnan ninyo ang buhay ninyo. Sabi rito, "Ye have sown much and bring little." Amen? Ito po ang nangyari sa mga Kristiyano. Nagtatanim kayo, maraming binhi. Ilang sako-sakong binhi. Naku po, kulang pa sa binhi ang ani. Di ba ganon sa mga magsasaka sa probinsya? Nalulungkot ang mga magsasaka. Naku, hindi pa nakabawi sa binhi ang aking ani. Marami pa akong binayaran na abuno sa mga nag-araro pa. Lugi, kapatid. Ito po ang nangyari. Nagtatanim kayo, ang harvest, lugi. Kunti ang ani. May pagkain kayo, hindi sapat. Hindi sapat. Hindi kayo nabubusog. Amen? Ay kung mga Baptist kapatid, kahit busog na, hindi pa rin nabubusog. Amen? Kasi mahilig tayo sa pagkain. Amen? Nag-iinom kayo pero hindi kayo, may iniinom kayo pero hindi kayo nasisiyahan. Sabi niya rito, "You clothe, but there is none warm." Amen? Yung mga damit ninyo ay 10 years na, hindi pa kayo makabili ng bago. Yan po. Kung hindi pa kayo bibigyan, hindi ka pa makasuot ng disenteng damit. Yan po ang nangyari dito sa anak ng Diyos sa panahon ni Hagay. Kaya nga sabi dito, "And he that earneth wages to put it into the bag with holes." Amen? Nagtatrabaho kayo, nagninegosyo kayo, nag-overtime kayo 24 hours. Kunti lang ang sahod ninyo, walang take home. Kaya pagdating mo sa bahay,
inaway ka ni Mrs. Walang take home. Kulang. Oo, hindi panawakan ng sweldo, wala na. Amen? Kaya sabi ni Hagay, para kayong naglalagay ng tubig sa basket. Parang naglalagay kayo ng inyong sweldo sa bag na may butas. Amen. May butas. Ang ibig sabihin, walang nangyayari sa ating mga kinikita at mga trabaho at mga negosyo. Kaya nga sabi ni Hagay, pag pinabayaan ninyo ang aking templo, butas ang inyong mga bag. Walang laman ang inyong bag. Yan ang ibig sabihin ni Hagay. Walang mangyari sa inyong mga pagsisikap, pagpupuyat sa inyong trabaho, sa inyong negosyo. Wala pong mangyayari dyan. Malulugi kayo. Kaya nga sabi ni Hagay, consider your ways. Kayo, i-consider ninyo ang inyong pagbibigay. Kaya lagi kong sinasabi, if you have problem in your area of finances, check your giving. Check your giving. Yan ba, nagbibigay ka pa sa Diyos ng tama? O may tama ka na sa Diyos sa iyong pagbibigay? Kasi sabi ng mga tao, it is not time to build. Pero sabi ni Hagay, it is now time to build. Amen? Maybe ito rin ang rason natin. Amen? Hindi tayo makatayo ng building kasi may pandemic na naman darating. May mga variant na naman na darating. May coronavirus na naman. Amen? Ang pinakamagandang virus ngayon, Baronavirus. Baronavirus may darating. Amen? Hindi po, doon po dapat tayo, kung saan mayroong taghirap, may pandemic, doon tayo dapat kakapit sa Diyos. Doon tayo dapat matagpuan na tayo ay faithful sa Diyos. Yan po ang hinahanap ng Diyos na kung gaano tayo katapat sa Diyos sa panahon ng pandemic. Dito natin masubukan ang ating pagbibigay. Kaya consider your ways of giving. Amen. Consider your ways of giving. Sa aming mga bisita, baka magtaka kayo bakit ito ay ang pag-iusapan natin ay tungkol sa pagbibigay. Because Hagay is talking to the people of God. Amen? No, to the people of God. Dito po, tinuturo sa Biblia ang tamang pagbibigay na kung saan doon tayo pagpalain ng Diyos. Amen? Kaya ang pastor na hindi nagtuturo ng tamang pagbibigay, ibig sabihin, gusto mo ang mga miyembro mo ay maging mahihirap. Amen? Gusto mo maging maghirap ang miyembro mo, huwag kang magturo ng tamang paraan ng pagbibigay. Sigurado yan. Maghihikaos yan sa kanyang buhay. Para siyang naglalagay ng kanyang tubig sa basket na butas na walang nangyayari sa kanyang buhay, kapatid. Amen? Bakit? Makita natin, kapatid, no? Ang sabi ng Panginoon, I called for a drought upon the land. Tatawag ang Diyos ng, ano tawag niyang drought sa Tagalog? Tagtuyot. Sipin mo yan, ang Diyos makapangyarihan sa lahat. Our God is omnipotent God. Kaya niyang tawagin ang mga tagtuyot, pestilence, para ikaw pahirapan dahil hindi tama ang iyong pagbibigay. That's why tinuturo natin, ano ba? Consider your ways of giving. Ano ba talaga ang tamang pagbibigay? Oo. Yan po. Oo. Na kung saan doon tayo pagpalain ng Diyos. Yan po ang mensahe natin. Title, Consider your ways of giving. Ano ba talaga ang tamang pagbibigay? Palakihan ba sa pagbibigay? Ang pagbibigay ba ay para sa mayaman lang, para sa mga mahirap o naman? Kanino ba yan ang pagbibigay? Ang pagbibigay ay para sa mga anak ng Diyos. Amen? Na mayroong pananampalataya. Amen? Yan po ang number one. Number one na. Consider your ways of giving. Ano ba ang tamang pagbibigay? Number one,
giving that pleases God. Yan po, very simple lang. Pagbibigay na ang Diyos naluwalhati, ang Diyos nalulugod, ang Diyos nasisiyahan. Yan po ang word na please. Nasisiyahan ang Diyos. Amen? Yan po. Kaya mayroon tayong simbahan na kung saan doon tayong magbigay sa kanyang gawain para this is your chance to please God in your giving. Mabigyan mo ng kasiyahan, kawalatian ang ating Diyos na nagligtas sa atin at nagbago ng ating buhay. Ang Diyos na namatay sa krus upang bayaran ang kasalanan. Doon po tayo bigyan natin ng Diyos ng kasiyahan. Amen? Kaya mga kapatid, if you give right, God is pleased. Pag tama ang iyong pagbibigay, ang Diyos masaya. Kaya nga hindi lang dapat basta-basta tayo nagbibigay. Amen? Ang dapat na pag-aralan natin ang pagbibigay na nakaluwalhati sa Diyos at nalulugod ang Diyos sa ating pagbibigay. Hindi natin pinag-uusapan how much we give. Our giving, see to it that pleases our God. Amen? Oo. Yung ang pagbibigay natin ay masiyahan ang Diyos. At tingnan nito, hiramin natin ang pagbibigay na ang Diyos na luwalhati. Genesis chapter 4. Genesis chapter 4. Ang sabi ng chapter 4, verse 4, and Abel, he also brought the firstlings of his flock and of the fat thereof, and the Lord had respect unto Abel and to his offering. Amen? Makita natin, kapatid, no? Si Abel ay nagbigay ng kanyang firstlings. Yung unang firstlings, panganay ng kanyang mga hayop, mga alaga, ibinigay niya sa Diyos, inoffer niya sa Diyos. Amen? Firstlings, mga una. Amen? Yung unang pinanganak, yan sa Diyos. Amen? Una, dapat sa Diyos. Yan tawag niya, firstlings. Kasi mga hayop. Pag ang mga bunga, ang tawag yan ay first fruit. First fruit. Pag firstlings, mga hayop. And of the fat thereof. Sipin mo yan, ang pinili niya, yung mga matataba at malulusog, yan ang binigay niya sa Panginoon. Amen? Oo. Kasi dati, tinuruan tayo kung saan ang payat, yun ang ibibigay natin. Amen? Oo. Kung saan ang namatay, yun ang ibigay natin sa Panginoon. Panginoon, pasensya ka kasi yung para sa iyo ay namatay. Biro mo yan, ang namatay, i-charge mo sa Diyos. Oo. Ang sabi ang tinanggap ng Diyos na offering na pagbibigay, iyong kay Abel, mga kapatid, kasi ibinigay niya ang pinakamataba, the fattest, the biggest, pinakamaganda ang binigay niya sa Diyos, and the Bible says, and the Lord respect the offering of Abel. Ibig sabihin, respect, nasiyahan ang Diyos, nalugod ang Diyos sa offering ni Abel. Bakit? He gave his firstlings, he gave the best, the fattest sa Panginoon. Yan po. Naluwalhati, nalugod ang Diyos sa pagbibigay ni Abel. Yung kay Cain naman, din verse kaya nga dalawang klaseng pagbibigay. Dito. And verse 5, Cain, to his offering, ay sabi rito,
Cain also offering, he had not respect, and Cain is very wroth in his countenance. Yung offering ni Cain hindi tinanggap. Tingnan niyo, basahin yung word na yan ha. But unto Cain, to his offering. Alam naman natin ang word na offering. Isa lang. Sa English, singular, single. Baka piso lang ito o ano man. Offering. Offering. Walang S. Kay Abel, first, links, may S. Siguro tinuro sa atin sa English yan. Kung hindi mo alam yan, absent ka. First links, marami. Ang offering, isa lang. Iyan ang binigay niya. Mga sira-sira pa siguro ang binigay niya. Mga tira-tira pa, nakamote ang binigay niya na may ano pa, may diferensya. Kaya, nalong hindi tinanggap ng Diyos. And Cain was very wroth and his countenance fell. Nalungkot si Cain. Nagkaroon ng nainis. Nainis siya sa kanyang sarili. Amen? Bakit hindi tama ang kanyang offering? Yan po, kapatid, ang nangyari kay Cain. Offering. Hindi nalugod ang Diyos sa kanyang pagbibigay. Amen? Kaya mga kapatid, no, pag hindi tama ang ating pagbibigay, katulad tayo ni Cain, wrath in his countenance. Nakasimangot. Nakasimangot. Naiinis. Bakit? Hindi tama ang kanyang attitude sa pagdating sa pagbibigay. Hindi tama ang kanyang puso. May tama siya sa Diyos. Yan po ang nangyari, kapatid. Because Abel gave sacrifice. He gave sacrifice that pleased our God. Kaya mga kapatid, hindi lang sa pagbibigay ang pinag-usapan natin, kapatid, na maluwalhati natin ang Diyos, mag-glorify natin ang Diyos. Amen? Ang sabi ng 1 Corinthians 13 verse 31, whatsoever ye do, do it for the glory of God. Whatsoever you drink or eat or you do, sabi ng Panginoon, do it for the glory of God. Yan po, kapatid. Mapasaya mo ang Diyos sa iyong ginagawa. Naghuhugas ka ng pinggan, maging masaya ka. Huwag yung naiinis ka. Hindi nalulugod ang Diyos sa iyo, kapatid. Nagiinis ang Diyos sa iyo. Kasi sabi ng Biblia, whatsoever ye do, do all for the glory of God. Hindi ka nagtatrabaho dahil para kay pastor, para masaya si pastor. Hindi po. For all, for the glory of God. Yan po, kapatid, ang gagawin natin. Lahat po ng ginagawa natin ay for the glory of God. Amen? Kaya po tayo umaawit sa Diyos for the glory of God. Umaawit tayo rito. We are not entertained people. Hindi tayo nag-entertain na pagalingan ng boses dito, kapatid. Kahit ang boses mo ay parang hinila na yero. Basta umaawit ka sa Panginoon, maluwalhati mo ang Diyos, kapatid. Amen. Hindi natin tayo nagpapagandahan ng boses dito. Ang mahalaga, umaawit ka. Yan po ay nagbibigay luwalhati sa Panginoon. It please our God, mga kapatid. Lahat po ng ginagawa natin, kapatid, it please our God. Maging sa ating soul winning, kaya ka nagsoul winning. Bakit? Para mapasaya mo ang Diyos. Amen? Kaya kahit walang naligtas, tinanggihan ka, tinanggihan ka, pinunit ang trucks, masaya ka pa rin. Bakit? Kasi napasaya mo ang Diyos. Kahit malungkot ka, ang mahalaga, mapasaya mo ang Diyos. Amen. Oo. Nakaranas na ba kayo nagbigay ng tracts, sinampal sa mukha mo? Nakaranas na po ako. Amen. So, doon sa Mandaluyong, mayroong
Nagmumotor kayo doon, dating daan. Binigyan ko ng truck, sinampal sa mukha ko. Amen. Sinanood kami doon, bigay kong trucks. Oo. Ay mabagal ang kanilang motorcade, hinabol ko. Sinaksak ko sa baga niya rin ang trucks. Yun, nakaganti ako. Amen. Mahalaga, masaya ang Diyos. May isang kaluluwa na maligtas. Ang langit, masaya. In Luke 15 verse 10, if one sinner that repented, there is joy in heaven. The heaven rejoicing. Ang mahalaga, mga kapatid, nagsusulwining tayo, mapasaya natin ang Diyos. Kahit ang tao hindi tatanggap ng salita ng Diyos, tumatanggi ng salita ng Diyos, ang mahalaga, nag-share ka, napasaya mo ang Diyos. Kahit yan, pupunta sa impyerno. Hayaan mo siya. Basta mahalaga, masaya ang Diyos, ginawa mo ang iyong responsibility to go soul winning. You are doing the main thing. Amen? Oo. Hindi naman mahalaga na may maligtas. Praise God na may maligtas at mabaptize. Ang mahalaga, sumunod ka sa Panginoon. Masaya ang Diyos diyan, kapatid. Kasi totoo lang, hindi lahat ng tao naliligtas. Hindi lahat tinatanggap tayo, kapatid. Oo. Hindi tayo pinapasok sa bahay, mga kapatid. Ang katotohanan, pag may mga bahay na may gate, ilalabas pa nila ang kanilang aso. Amen. Meron na kaming kapatiran na kinagat ng aso. Amen. Kasi yung aso, doon pala sa bintana, dumaan si kapatid. Inabot yung kanyang braso, babae. Oo. Inabot. Ayun. Hanggang ngayon, buhay pa rin. Amen. Ang aso, patay na. Amen. Praise God. Amen. Ang mahalaga, masaya ang Diyos. Bakit tayo nanalangin? Para mapasaya ang Diyos. Bakit tayo nagbabasa ng Bible? Para mapasaya natin ang Diyos. Malugod ang Diyos sa ating buhay. Yan po, bakit tayo nagbibigay? Hindi lang basta tayo nagbibigay. Kailangan ang pagbibigay natin. Nalulugod ang Diyos. Masaya ang Diyos sa ating pagbibigay. Yan po, mga kapatid, ang kailangan. Hindi lang tayo basta-basta nagbibigay. Amen? Oo, naalala ko yung aming kapitbahay. Oo. Oo, sobrang malungkot. Sabi ko, bakit ka malungkot? Nako, nagkamali ako. Kasi nung nagsimba siya, nakahanda na ang kanyang offering. Dalawa ang kanyang bulsa, andito 20 pesos, andito 500. Ay nalito siya, pag offering, ang nabunot niya, 500 kasi para sa kulay. 20 at saka, ang naibigay niya, 500. Nako, sobrang grabe na pagsimba niya pag-uwi. Grabing kaba niya. Kasi tiningnan niya yung bulsa, nandyan yung 20. Ang 500 wala. Naisama sa offering. May nagutos pa siya. Puntahan mo ngayon si Father. Sa puntahan mo yung offering ni Father doon. Tingnan mo yung 500. Nagutos pa sa kanyang katulong. Tiningnan, doon ang kanyang offering, 500. Si Ninoy, nakaganyan, malungkot. Baging si Ninoy, hindi rin nasiyahan doon sa offering. Sabi ni Ninoy siguro, bakit ako nandito? Dapat ako sa Meralco. Bakit dito ako sa simbahan? Yun. Kaya si Ninoy ganyan. Kasi nakasimba na hindi dapat siya magsimba. Napilitan lang siya magsimba. Napansin niyo si Ninoy nakaganyan. Oh, umiiyak yan. Amen. Hindi dapat ganun ang pagbigay natin. Amen. Oo. Ang pagbibigay ay tamang pagbibigay. Kasi turuan tayo kasi kahit magkano lang. Amen? Oo. Ang tawag yan sa atin dati, gismos. Kasi may ewan ko kung sino nakaabot ng 10 centimos. Si tatay siguro, no? 10 centimos tayo, yung babae na parang payat, 10 centimos. Yan po ang offering, tama na. Kaya gismos ang tawag. Pag nag-offering ka, dala tayo gismos. Oo, gismos. Kaya pag nagsimba, magkalimbang yung sakristan. Magkalimbang, di ba sa simbahan, ang baptista walang kalimbang, pero ang mga Katoliko may kalimbang. Ewan ko lang may dito, may kalimbang ba? May kalimbang yan. Amen. Kinakalimbang ng sakristan yan. Oo. Pag kunti ang offering, sabi ng pare, magkalimbang ka. Pare, kasi dalawang klase yan eh. Oo. Dalawang klase yan. May pangpatay, may pangsimba.
Kaya ngayon ganun. Kagkunti ang offering, ting, ting. Ibig sabihin, mga bariyang dumating. Kaya sabi niya, yung isang kalimbangin mo. Isabay-sabay mo. Kaya nga sabi, dagdagan, 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 dagdagan. Ibig sabihin, dagdagan mo ang offering. Oh. Dalawa kasi ang kalimbang. May ting-ting at saka dagdagan. Dagdagan. Ting-ting. Ibig sabihin, puro barya ang dumating. Naturuan tayo ng ganun, kapatid. Hindi tamang pagbibigay. Basta lang tayo makapagbigay, kapatid, okay lang. Amen. Hindi po, sabi ng Biblia, everything we do it for the glory of God. Everything we give, it please our God. Yan po ang kailangan. Nalulugod ang Panginoon sa atin. Amen? Yan, tandaan natin. Giving that pleases our God. Yan po. Number two. Ginawa ko to puro P. Giving, number 2, proves. Giving that proves our God is faithful to His promise. Yan po. God is faithful to His promise. Ang tao, pag nangako, bayaran kita. Naku po, natapos na ang katapusan. Hindi pa nagbayad. Hindi pala katapusan pala ng mundo yan, at saka pagbabalik pa ng Panginoon sa magbayad. Amen. Oo, pero ang Diyos, pag nangako, tinutupad niya. So ang giving that proves God's faithfulness. Amen. Subukan mo ang Diyos matapat sa buhay mo. Amen. Ang Diyos matapat at sapat sa iyo, sa iyong buhay. Yan po. Subukan mo ang Diyos. So giving is a challenge. We challenge our God. Isipin mo yun, challenge mo pa ang Diyos, kapatid. Subukan mo pa ang Diyos. Amen. Ang sabi ng Malakay chapter 3 verse 10, prove me now. Malakay chapter 3 verse 10. Ang sabi niya, bring all the tithes into the storehouse. Ang sabi doon, may word doon na, prove me now. Herewith, with the Lord of hosts, if I will not open the windows of heaven and pour you out of blessing. Sabi ng Panginoon, subukan mo ako, idalhin mo ang iyong tithes, ang iyong ikapo sa aking sambahan. Prove me now. I-challenge ninyo ako. Subukan ninyo magbigay ng tama, at ang tamang pagbibigay, tithes, 10% belongs to God. Leviticus 29 verse 30, tithes is holy. Nandoon po nakasabi. Subukan mo lang ang Diyos. Amen. Sabihin mo, subukan mo ang Diyos. Alam mo, pag tayo nagbibigay, challenge mo ang Diyos maging matapat sa buhay mo, kapatid. Subukan mo ang Diyos, kapatid. Amen. Saan mo subukan? Sa pagbibigay. Kaya nga, sabi niya, subukan mo. Kahit ako mahirap, patunayan ko ang Diyos matapat sa akin. Sa kanyang mga salita. Kung hindi niya bubuksan ang durungawan ng langit at kanyang ibubuhos ang pagpapala at wala kang silid na paglalagyan, yan po ang pangako ng Diyos, kapatid. In fact, hindi natin kailangan patunayan pa ang Diyos na ipoprove ang Diyos, because God is already proven in your life to those who give faithfully sa Panginoon. Marami na pong mga kapatid na nagpapatotoo na matapat sa pagbibigay, kapatid. Sila ay sagana. Oo. Yan po, mga kapatid, ang prinsipyo ng Panginoon. Subukan natin. Anong sabi ng Luke 6:38? Luke 6:38, give. Nagtatapos ba yan? And it shall be given unto you. Magbigay ka. Akin, ikaw bibigyan din. Bibigay ka ng tamang pagbibigay. Tama lang ang bigay mo. Ang ibabalik ko, siksik. Pag nagbigay ka ng siksik, ililiglig ko. Pag nagbigay ka ng liglig, paapawin ko ang balik sa'yo.
Yan po ang sabi ng Panginoon. Give, may kama. Alam sa English, may kama, ibig sabihin may dugtong. Hindi ibig sabihin nang nagbigay ka, tapos na. Pag nagbigay ka, ibabalik ng Diyos. Ay wala kang binigay, wala sang ibabalik. Kaya mga kapatid, kung wala ka malang binigay, don't expect to receive. No. Kasi maraming mga Kristiyano, kung saan pa hindi nagbibigay, yung pa ang maraming prayer request ng financial needs. Lord, bigyan mo ko ng ganito. Check your giving, kapatid. Don't expect to receive if you don't give. Because the principle of God, give and it shall be given unto you. Personal. Kung ikaw nagbigay, sa iyo niya ibalik. Amen. Yan po. Pastor, hindi naman ako mayaman. Oh. Mahirap lang ako. Alam mo, ang giving is not for the rich. Is not for the poor. Ang giving po ay para sa mga anak ng Diyos. I have no enough money. Wala kang pera. Money is not the issue, kapatid. Amen. Prove God in your giving. Ano sabi ni David? Mula ako bata hanggang ako tumanda, hindi ako nakakita ng Kristiyanong matapat na nagpapalimos ng tinapay. Oh, righteous, matapat na Kristiyano. Amen. Bakit? Pinagpala siya ng Diyos. Amen. Kung makita ka ng Kristiyano nagpapalimos ng tinapay, i-check mo ang kanyang giving yan. Zero giving yan, kapatid. Baka wala pa yan simbahan, kapatid. Amen? Kaya may simbahan tayo. Na kung saan doon tayo magbigay ng tama. At doon tayo pagpalain ng Diyos. At ibuhos ng Diyos, ibuksan ng Diyos ang darungan ng langit. At ikaw pagpalain ng Panginoon. Amen? Oh. Akala natin ang mga pagbibigay ay para lang sa mamayaman. Hindi po. No. Alam mo ba? Sa Biblia, kung sino ang mga nagbibigay, yun ang mga mahihirap na mga tao. Oo. Tingnan niyo ang nagbigay ng cake kay Elijah. Mahirap lang. Last cake na. Mamamatay na sila. Last na nilang luto. Mamamatay na sila. Pero, anong ginawa? Binigay niya sa kay Elijah. Binigay niya sa Panginoon. The poor widow. Binigay niya. Ano nangyari? Pinagpala ang widow. For 3 years and a half na may pandemic, hindi sila kailanman ginutom ng Diyos. Yan po. Oo. Yung widow woman naman sa New Testament na nagbibigay ng 2 sentimo. Oo. Nalugod ang Diyos sa kanyang pagbibigay. Why? Because she gave all that she had. Hindi siya nalugod sa mga mayaman, nagbigay ng 100,000, 20,000. Hindi po siya nalugod. Nalugod ang Diyos, masaya ang Diyos sa nagbigay ng 2 sentimo. Bakit? Iyan na lang po ang last coin sa kanyang buhay. Binigay niya pa sa Diyos. She gave all 100% to God. Yung iba, nagbigay 1%, 10%. Oo, mayaman. Kaya sabi ng Panginoon sa mga disipulo, sino ang malaking nagbigay? Tinuro ng mga disipulo, yan o mayaman, si attorney, si doktor. Hindi po yan ang nagbigay. Yun ang babaeng mahirap na nagbigay ng 2 sentimo. Kasi, bakit? Binigay niya ang lahat. Yung mga mayaman, marami pa yan bira sa bangko. Ito, wala ng pera. Pag uwi nito, maglakad na at wala na saingin. She gave all. Nalugod ang Diyos sa kanyang pagbibigay. Kaya nga ang pangalan ng widow woman nandito sa Biblia. Wherever the gospel is preached, nandyan ang widow woman. She gave all that she had. Amen? Kaya mga kapatid, natutuwa ang Diyos. Malaga sa ating pagbibigay. Matutuwa ang Diyos sa atin, kapatid. Maging sa pagbibigay ng ating oras, dapat matutuwa ang Diyos sa atin, kapatid. Huwag tayong magbigay ng oras na tira-tira naman. Amen? Pupunta ka sa simbahan, ay kalating service na.
Mas maganda, nauna ka sa service kaysa lagi kang huli. Maganda, pinakauna ka. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Unahin mo lagi ang Diyos, kapatid. Oo. Yung mga kapatid, mga mahirap lang nagbibigay. Kaya pastor, hindi ako mayaman, wala akong trabaho, wala. Hindi po yan pinag-usapan natin. Oo. Prove mo ang Diyos sa panahon ng ikaw ay kahirapan. Magtapat ka lang sa Diyos, kapatid. Alam ba, yung nagbigay ng 5 tinapay at 2 isda, bata lang, kapatid. Pero binigay niya sa Panginoon. Nasiyahan ang Diyos. And God multiply those 5 loaves and 2 pieces. And the 5,000 filled. Kapatid, nabusog. Bakit? Ginamit ang bata. Amen. Sa pagbibigay. Yan dapat, mga kapatid, ang ating espiritu ng pagbibigay. Dapat katulad tayo ng bata na ibinigay niya ang lahat, kapatid. Oo, siguro ng katabi niya, sinaway, ay, bakit mo binigay ang tilapia na yan? 2 tilapia, ibigay mo sa Diyos ang isa, para mayroon ka. Yung tinapay, ibigay mo yung 4, sa iyo isa. Hindi. Sabi ng bata, ibigay ko ito lahat. Binigay, kapatid. Anong balik? 12 baskets, sobra-sobra pa. Sabi ng mga Panginoon sa disciple, gather the fragments. Ang mga sobra, binilang 12 baskets. Sabi ng Panginoon sa mga disciple, ihatid ninyo ang 12 basket doon sa bahay ng bata. 12 baskets. Oo, sipin mo yan. 5 loaves and 2 pieces equals 12 basket. Yan po ang mathematics ng Diyos, kapatid. 5 plus 2 equals 12. Yan po ang mathematics. Iwan ko lang sa mga mathematician kung saan ang ratio niya, anong gagawa ng formula ng Diyos niya na 5 plus 2 equals 12. Diyos ang nakagawa niyan. Hindi lang basta-basta 12 yan na isda. 12 baskets, kapatid. Tuwang-tuwa ang mga disciple, 12. Siguro sabi ni Thomas, si Judas, baka wala si Judas, no? Nawala na si Judas eh. Atin to, 12. Tag-isa sa atin. Hindi, sabi ng Panginoon. Sa bata yan. Kasi hindi naman kayo ang nagbigay. Ang bata ang nagbigay. Siya dapat ang tatanggap ng blessing. Oo. Nagulat ang nanay. Oo. Di ba? 2 isda lang to. 5 tinapay. Bakit 12 baskets? Sabi niya, binigay ko sa Diyos. Yan po ang balik ng Diyos. Give, and it shall be given unto you. Kaya huwag tayong magkuripot sa Diyos. Kasi ang Diyos hindi kuripot. Magbalik ng pagpapala sa iyo. Kapatid, 5 plus 2 equals 12. Yan ay bigay ng Panginoon sa atin. Kaya sabi niya, prove me now. Amen? Huwag laging siguro ang Diyos pagbibigay. Amen? Oo. Alam mo, mayroong isang lady na laging kinikwento na isang pastor, illustration niya sa pastor sa pagbibigay. Meron siyang adult lady. Oo. Na matapat sa pagbibigay. Ang kanyang prinsipyo, sabi niya, pastor, ibibigay ko ang lahat ng mga area ng giving na yan, tithes, offering, faith promise, love offering, first fruit, lahat yan, pastor. Bibigay ko ang lahat na yan. Commitment, electric bill, water, ibigay ko yan, pastor. Basta ang hamon ko sa Diyos, hindi ako magkakasakit, hindi ako magpadoktor, hindi ako magbabayad sa ospital. Ibigay ko sa gawain ng Diyos. Hanggang ngayon, matanda, buhay pa rin. Hindi siya nagpadoktor. Bakit? Nag-challenge niya ang Diyos. Sinamon niya ang Diyos magbigay ng tama para hindi siya magkasakit. Amen. Kaya sakitin ka kasi baka may problema ka sa pagbibigay. Amen. Hindi ko naman sinasabi na may sakit ka, hindi ka na nagbibigay. Ang totoo, may sakit ka na talaga dati. Amen. Oh, totoo yan, mga kapatid. Alam niyo naman na ako'y na-ICU. Oo, na-ICU ko. Sabi ng mga doktor, ICU ito. Kasi may hindi magandang kalagayan niya. May bara ang puso. Inisip-isip ko, magkano? Si Pastor yata nagtanong, magkano ang ICU isang araw? 35.
Ayun, nung narinig ni Pastor Ray Baugan, siya po ang inatake. 200 ang kanyang blood pressure. Tapos sinanap ni Pastor Rick Negros. Kasi magkasama kami. Saan si Pastor Ray? Doon na sa kabilang higaan. Nakahiga na. Niresitahan na rin siya ng pang-high blood para bumaba ang kanyang blood pressure. Kasi narinig niya ang 35,000 a day na hindi naman siya magbabayad. Narinig niya lang. Sabi mo, narinig niya lang na high blood na kagad. Ay lalo na kung siya pa magbayad. Ang sabi ko, hindi ako magpa-ICU. Inisip ko na kagad. Patanggal ko tong oxygen, doon tayo sa doktor sa Makati. Sabi niya, kailangan ni ambulance yan. Hindi maganda. Hindi, maghiram tayo ng sakyan para makamura. Magkano ang ambulance? Mahal. May bayad. Hiram kayo ng sakyan doon. Galagyan natin ng gasolina. Yun, naghiram sila ng sakyan. Tinanggal yung mga oxygen ko. Natakot din ako kasi baka biglang tinanggal, sasama ng hininga ko. Sabi ko, Panginoon, ibigay ko na lang ang 35,000 a day para sa gawain ninyo at sa aking first fruit ibigay ko. Praise God, I'm still alive today. Amen. Bakit? In-challenge ko ang Diyos. Prove me now because God is faithful. Alam mo mga kapatid, nung ako nagpa-check up sa doktor, noong ating Christian doktor, kaibigan natin, sabi niya, Pastor, sagutin ko ang iyong gamot for 2 months. Matanggal ang bara ng puso mo. Binigyan niya ko ng libreng gamot for 2 months. After 2 months, balik ka. Pag may bara, doon na kita sa cardiologist. Yon, after 2 months, sinikap, wala ka ng bara. Yan po. Bakit? God is a great healer. God is a great physician. Ang Diyos ang nagpapagaling sa tao. Hindi gamot, hindi doktor, hindi ospital. Maybe sila lang ang instrumento, kapatid. Kahit hindi ka ma-ospital. Kung ikaw pagalingin ng Diyos, kahit ikaw nakatira sa ospital, marami kang pera, pambayad sa doktor. Kung hindi ka pagalingin ng Diyos, tapos ka. Amen? Di ba mayroon kaming kapatid? Alam niyo, may isang kaming kapatid na may sakit, maluba. In-x-ray ang kanyang lungs. Sabi ng doktor sa amin, tingnan ninyo ang kanyang lungs. Clear, very clear. Bakit? Wala nang baga. Clear, wala nang makita. Din-isolate. Bisita kami. Binisita namin. Yun. Pagdating namin, yun. Saan ang isa? Naku, namatay na. Balik kami ulit. Nawala na naman ang isa. 3 lang sila doon. Yung saan ang isa? Patay na, Brother Bong. Naku, 2 na. Hindi, sabi ko, 3 lang naman kayo rito. Sino nang sunod niyan? Ako na ang sunod niyan. Baka bukas. Sabi ko, prayer lang yan, kapatid. Prayer, ang simbahan, nagpipray sa kanya, kapatid. Yung 2 niyang kasama na isolate, patay na. Pero siya, buhay hanggang ngayon. Buhay pa rin. Amen? Buhay pa rin. Nakita ko sa Facebook, nagdi-deliver ng Lalamove. Bihira. Alam mo ba ng sa hospital? Ginawang project yan ng estudyante, na medicine. Sabi ng doktor, project mo yan pagbuhay, pasado ka. Kaya iniingatan si brother na yan. Iniingatan pag sa wheelchair, iniingatan yan. Kasi baka tumaob, patay, hindi makapasa ang medicine na nag-alaga sa kanya. Kaya salamat, pasado. Amen? Prayer lang, kapatid. At pagbibigay, yan lang po ang sagot, kapatid. Yan po ang sagot. Kaya yun, hanggang 2 lang pala tayo. 3 ang ating dapat pag-usapan, pero tama na itong 2. Kasunod ko na lang ano ito. So number 1, consider your ways of giving. Giving that please our God. Number 2, giving that proves our God is faithful to His promise. Matapat ang Diyos sa magbigay. Amen. Tandaan natin, we cannot
outgive God. Hindi natin kayang malampasan ang Diyos. Hindi papayag ang Diyos na mas malaki ka magbigay ka sa Kanya, kapatid. Hindi siya papayag. He is creator of everything. Kaya mga kapatid, yan po ang sekreto. The ways of giving that please God. Giving that proves that our God in heaven, the omnipotent, omniscience, is prove our God. Challenge mo ang Diyos ngayon, kapatid. Mahirap ka, challenge mo ang Diyos. No. Mayaman ka, i-challenge mo ang Diyos sa pagbibigay. Ang Diyos matapat sa ating pagbibigay. Tayo po